Kagaya ng lumang kasabihan, kapag puno ng salopay kailangan ng kalusin. Ito ang totoong nangyayari sa pagitan ng mga Marcoses at Dutertes dahil sa kawalan ng posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nangyayari ay tila napuno na ang mga Dutertes at kaagad na itong rumesbat para birahin at ipaalam sa dati nilang sinuportahan na si BBM na sila'y dismayado sa kanyang performance at patuloy na ginagawa sa gobyerno na ayon sa mga Dutertes ay nagpapakita lamang ng kawalan ng pakialam at pagmamahal sa bayan. Talagang nagtimpilan ng mga Duterte sa pagpunanuan kay BBM nang wala itong magawa o masabi man lang noong panahong nagkalamat ang relasyon ng kanyang vice-presidente na si Inday Sara at pinsang buo ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman ay ang kumakalat na pagpapapirma sa mga tao para sa tinatawag nilang People's Initiative kung saan ang layunin umano nito ay ang palitan ng konstitusyon ng Pilipinas at para mapalawig ang paghawak ng mga politiko sa kanilang mga posisyon. Ang nangyayari ngayon sa ating bansa ay klarong pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Siguradong magkakaroon talaga ng malaking gulo sa oras na magpatuloy pa ito. Ngayon, ating pakinggan ang ilan sa mga banat ng mag-amang Duterte sa kasalukuyang nakaupong Pangulo ng ating bansa na dati nilang sinuportahan na si Presidente Bongbong Marcos. Kanang ICC, gusto lang yun ako ni igawas dere. Timan-in ninyo. Inyong amahan raba, gipalubong sa akong amahan. Kana na lang yun unta. Pero wa yun ninyo. Oo na, ako, personal man yun eh. Mawadaan yun kong respeto ninyo. Hindi na po yun ko. Sobra naman po yun kaayo. You are lazy and you lack compassion. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Kaning People's Initiative nila karon, this is the exact template na ilang ginabuhat that made them stay in power for around 20 years. They're just replicating that kind of template. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Kahit gabi na ay sinikuro pa rin ng Vice Presidente Inday Sara Duterte na mapauwi ng Davao para makadalo sa idinataos na prayer rally ng kanyang pamilya sa syudad. Umakyat sa entablado ang Vice Presidente pero
kung gaano kapangis sa mga bira ng kanyang ama at kapatid kay PBBM ay ni isa na patutsada kahit man lang sa usaping People's Initiative ay walang narinig mula kay VP Sara. Ito lang ang sinabi ng Vice Presidente sa ibabaw ng itablado. Akong mensahe lang sa pagpasalamat, pero unang-una ang ako ang pagtimbaya kaninyo karong bagong tuig, naghinaot ko nga ang bagong tuig magdala sa inyo ha og kalinaw ug kalipay sa inyong mga personal na kinabuhi. Happy New Year kaninyong tanan. Mga kababayan, patuloy nating mahalin ang ating bayan. Mabuhay kayo, mabuhay ang Pilipinas. Saan na naman kaya hahantong ang nangyayaring ito? Ano kaya ang resbat ng pamahalahang Marcos sa mga maanghang na pananalita ng mag-amang Duterte? May panibago na naman kayang magiging balita patungkol sa ICC? Kabado na naman kaya si Senador Bato nito? Iba talagang nagagawa ng politika hindi lang sa bansa, kundi pati na rin sa magkakapamilya. Hindi paling mawasak ang pagkakaibigan at kahit pa ang pagiging magkatugo, basta't politika na ang prioridad ng isang tao.